Actually, hindi pa talaga lubusang natapos yung last days natin. Karugtong pa rin ito, pero hindi na siya patungkol sa chronological o yung pagkakasunod-sunod na pangyayari sa mga huling panahon. At kung parang hindi nyo pa rin naintindihan o parang nalilito pa rin kayo, I suggest balikan po ninyo. At kung meron man sa inyo na hindi naka-attend, hindi nakapakinig, ay panoorin po ninyo. Meron naman tayong mga recording niya via online. Marami tayong mga na resources naman sa online, lalo na sa church natin, pagdating sa last days. Bakit naman, Pastor, mahalaga ba yan? Opo, mahalaga yan. Hindi ba pwedeng, Pastor, alam ko naman yung biyaya ng Panginoon, alam ko naman yung grace ni Lord, alam ko naman yung love niya, enough naman na yun, Pastor, di ba? Para hindi na ako mawala sa pananampalataya. Alam mo, yes, may katotohanan doon. Pero ang nakakapagtaka, kung sapat na yung, kung malaman mo lang yung biyaya, pag-ibig ni Jesus, bakit itinuro pa ito ng ating Diyos? Ayun yung malaking tanong doon na isa sa mga kasagutan na ibinigay ng salita ng Diyos, ibinigay niya yung mga gantong katuruan patungkol sa pagtatapos ng huling mga araw. Dahil dito, sabi nga sa Bible verse na paulit-ulit nating binasa, ito yung magpapasigla ng inyong pananampalataya. Ito yung magbibigay sa inyo ng pag-asa. Ito yung mag-e-emphasize sa inyo at lalo nyong mauunawaan kung saan kayo nailigtas. At kailangan nyo malaman yung mangyayari sa huli dahil kung hindi nyo malalaman, may ibang magsasabi sa inyo na mangyayari sa huli at malilito kayo. At sabi ko nga, ang lason sa mga daga sa Amerika, 95% ay cornmeal o talagang makakain na pagkain. 5% lang doon ay lason. So, kung pag pinagsama mo yung 95% plus 5%, 100%, ang tawag doon, hindi pagkain. Ang tawag pa rin doon ay rat poison. So, ibig sabihin, may reason bakit hindi natatapos ang pag-aaral ng salita ng Diyos. May reason kung pagkatapos malaman mo kung paano tayo iniligtas ni Jesus, may reason bakit kailangan mo maunawaan yung mga bagay na yan. Dahil kung hindi mo maunawaan yan, yung 95% na katotohanan na nalaman mo patungkol kay Christ, sa pag-ibig niya, malagyan lang yan ng 5% na kasinungalingan, lahat ng maaring natutunan mo sa nakaraan ay mawala o masaya. Kaya hindi natatapos ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng dumating sa punto na alam ko na yan. Kahit din kaming mga pastor. At hanggang sa ngayon, mula noong itinuro ni Jesus hanggang sa apostol, hanggang sa panahon natin, almost 2,000 years na, ay patuloy pa rin tayong tinuturuan ng Panginoon. Kaya yun po yung kahalagahan na meron tayong Bible na binabasa, meron tayong mga teachers or preachers na kilala natin, na talagang nag-aral, kasi marami na nagtuturo sa online ngayon. Meron tayong church na kung saan ay we faithfully at tapat tayo na nagsusuri kung yung ating pinag-aaralan ay totoo ba. One indicator na yung katotohanan na nasa iyo, masasabi mong totoo talaga o biblical truth, hindi lang siya totoo. It is alive. Ulitin ko masasabi natin na yung katotohanan ng alam natin ay talagang katotohanan ng salita ng Diyos kung ito ay buhay. Pag sinabing buhay, ito ay, kumbaga sa isa, kapag buhay yan, dumadami yan. Isa, nagiging dalawa, nagiging tatlo. Sa halaman, pag buhay ang halaman, ano nangyari? Lumalago, nagkakabunga. Diba? Kaya isa yan sa mahalagang indicator na yung katotohanan ng alam natin ay tunay nga na totoo kung ito ay buhay. Kasi, ayun yung sabi,
the Word of God is not just true, it is alive. Kaya mahalagang mahalaga sa atin na meron kang church dahil masasabi mo kung yung kapatid mo, makikita mo kasi sa kanya, buhay yung salita ng Diyos sa kanya. At doon matetest mo na, totoo yung sinasabi niya tungkol sa Bible. Kasi if the truth that you have, sabi nga ni James, kung sinasabi mo na marunong ka, may papakita mo ito sa iyong pamumuhay o makikita ito sa iyong gawa. Kaya sabi ko nga, napakarami ng teachers, preachers, vloggers, commentaries, or kung ano, populists, pagdating sa mga biblical truth sa online, pero meron kayong church kung saan ay doon we faithfully divide. Hindi dinidivide, we faithfully study the truth of the Lord. Kaya dapat natin pag-aralan talaga itong mga bagay na ito. So last week, pinag-aralan natin patungkol sa hell and death. So may natutunan po ba kayo? Siyempre naman, dapat lang, di ba? Lahat tayo ay... Ngayon, kung medyo nakalimutan mo na, ay balik-balikan mo. Pwede mo naman ulit panoorin. Sabi nga natin, ang hell ay hindi ginawa para sa tao. Amen? Ginawa ito para kay Satanas at sa kanyang kampon. Palakpakan natin ang Diyos. Sa bagay na yan. Hindi para sa iyo at para sa akin. So, hindi dapat katakutan. Ang impyerno ay hindi dapat iwasang pag-usapan. Dapat alamin natin ito dahil nga kahit si Jesus mismo, ang hell, mas maraming beses pa niya itong itinuro kaysa sa mga ibang topics sa Bible. And as we talk about hell, ano ang hell? Mga description, ito ay the blackest darkness. Sobrang dilim. So, wala ka nang maririnig doon. Siguro sariling sigaw na lang nung tao na nasa impyerno ang naririnig niya. Nakaramdam ka na ba na maging mag-isa ka? At doon sa loob ng dimensyon na iyon, ay walang magko-comfort. Wala kang maririnig. At ang iyong memory, lagi mo naaalala yung nasa mundo ka pa. Yung taong nandoon, lagi niya maalala yung panahon na sana pala nung pinatanggap ako sa Panginoong Hesus, inanggap mo na. Sana nung narinig ko si Jesus. So, lagi yun yung tatakbo sa isip ng tao na nasa impyerno. At sobrang dilim. Hindi yun yung magkakatabi, tas susunugin sama-sama, at least may companion ka. Wala. Wala, sobrang dilim. Ayun yung description doon. As in, blackest darkness. Hindi isang linggo, 1,000 taon, hindi 1,000,000 taon. Naisip niyo yun? Gaano kaya kalungkot yun? Na mag-isa ka sa isang napakadilim na lugar. Ngayon pa nga lang, di ba, may pamilya na tayo, nalulungkot na tayo. May church na tayo, nalulungkot pa rin tayo. Paano pa kung yung isang tao mapunta sa isang lugar? Hindi mo na rin maiisip kung ilang taon na doon yung tao na yun kasi hindi mo na mabibilang eh. Wala nang segundo doon. Wala na rin pag-asa para makaalis. Ewan ko kung gaano nakakabaliw, pero it's a crazy thing just to think that there is a place where a person na ayaw na sa Panginoon ay mapunta talaga sa isang lugar na wala na talaga ang Panginoon. Kaya nga ang description ng hell ay laging sinasabi ni Jesus, "Depart from me." Malayo sa akin. Okay, kung ayaw mo na sa akin, edi doon ka. Wala talaga sa akin. Wala sa presensya ko. Dahil wala ka na sa presensya ko, wala nang kagandahan, wala nang kabutihan, wala nang hangin, wala na kahit anong glimpse. So, I don't know kung gaano ka-depressing, nakakatakot. Meron nga tayong member sa LIJ, nakulong sa elevator 45 minutes. 45 minutes lang yon. Pero thinking that there is a place where a person will be totally alone.
Kaya yun yung parang description ng hell talaga eh. Absence of God. Okay. Ang hell naman, description ng hell, the presence of God. Kaya kung ikaw gusto mo sa Panginoon, heaven, gusto mo sa Panginoon, ayun yung ibig sabihin na talagang you are destined to heaven. Kasi gusto mo lagi nasa Diyos eh. Gusto mo sa word niya, gusto mo mag-worship sa Kanya, gusto mo nagpe-pray, gusto mo sa akin eh. Sabi ni Lord, tayong dalawa. Ngayon kung ayaw mo sa akin, ayaw mo sa word ko, ayaw mo sa worship, ayaw mo nang mag-pray, okay. And another description is unquenchable fire, which is the description of the wrath of God, yung galit ng Diyos na hindi mapapawi. At ang galit na ito, walang sukatan ito na kung gaano kainit, walang hanggang hirap at walang hanggang pagkawalay sa Panginoon. So ilang bagay lang yan na napag-usapan natin last week. And let's read our text today. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 11. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So that's the Bible himself saying na huwag kayong magpapadaya. Kasi in our time, very common teaching na. Because we know na it is not by works that we are saved, but by the grace of God. Kaya may mga tao, siguro baby Christian pa lang, kasi bago pa lang sa pananampalataya, kaya hindi pa nababago ang buhay. Pero ang problema kasi kapag marami ka ng karanasan sa Diyos, pero there is that practice of sexual immoral, idolaters, adulterers, at lahat na nabanggit na yan ay nagagawa. Pero sinasabi pa rin ng mga false teachers, saved by the grace ka naman. Huwag kang mag-alala. Hindi ka sa gawa naligtas. Pero bakit sinabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11? Ito po yung sinasabi ko sa inyo, ang lason sa daga, 95% ng content nun pwede mong kainin, yung 5% lang dun lason. Pero dahil may 5% na lason yun, kahit pag kinain mo na yun, kahit pa sabihin mong mas marami namang 95% naman doon pagkain ng tao, pwedeng kainin niya. Pero 5% kasi doon lason eh. So lason na rin yun. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Na there are people who are claiming to be Christian, but they are living or practicing such sin, sexual immoral, idolaters, adulterers, homosexuality, and all these kinds of sin. Pero they still claim they are living by the grace of God. Take note of this verse. Malinaw naman sinabi, will not inherit the kingdom of God. Ngayon, Pastor, kung we are saved by the grace, paano natin ito hindi maiko-contradict sa sinabi ng Panginoon na we are saved by the grace? Tulad ng sinabi sa ikalawang bahagi o sa verse 11, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So listen carefully. Gusto ko pong pakinggan ninyo itong maigi, itong part na ito. Pagkatapos sabihin ng salita ng Diyos na ang mga gantong pamumuhay ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan o kaharian ng Diyos, sinabi din niya, pero kayo, may ilan sa inyo na ganito ginagawa nyo, pero pinapaalala niya, pero alam nyo, nalinis na kayo dyan eh. You were sanctified and you were justified in the name of our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. Ibig sabihin, ito po yung katotohanan.
If you are saved by the grace, it is not by your own works kung bakit ka may buhay na walang hanggan. It is not by our own effort. And it is because not by our own effort, ngayon ang Panginoon, sa biyaya niya, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya, ipapawalang sala ka niya, at pakakabanalin ka niya. So this is how you understand the truth. Na itong mga practices na ito, dahil anak ka na ng Diyos, His grace is sufficient. Ayun, lagi natin sinasabi yung kapag nagkasala tayo, grace is enough. Yes, grace is enough to forgive us. And grace is enough to wash us to all this sin. Kaya nga, this is a warning na merong mga false teachers na darating sa atin na magsasabi, love, love, love lang lahat. Hindi na tinuturo yung righteousness, hindi na rin tinuturo yung holiness. Ang Trinity sa kanila, Father, God, and the Holy Scripture. Hindi na Holy Spirit because they don't believe in the power of the Holy Spirit that can change a person's life. Mga kapatid ko, gusto ko pong ipaalala sa inyo ang pinagkaiba natin sa ibang Christian na Kristiyano din. Anong tawag sa atin na Christian? Letter B. Born again. Pag sinabing born again, may bago ng pagkatao sa iyo. You are a new creation. You are new creation, hindi ka na yan. Yan yung gustong ituro. It doesn't justify na kahit na, basta saved by the grace ako, kahit na homosexual ka, kahit na greedy ka, kahit na drunkard ka, saved by the grace ka naman, kaya you will inherit. Hindi, you will contradict this verse. Lalasunin mo yung grace na 95%. If you believe that way, ang sinasabi dito, you are saved by the grace. His grace is enough and sufficient to forgive you, to deliver you, to empower you, to comfort you, kahit na minsan ikay ay magkamali. But grace is enough. Amen? Kaya, ngayon, sa panahon natin, pag-usapang righteousness, holiness, madalas bakit bitterness nararamdaman natin? Kaya can we ask our spirit, when we are talking about the righteousness, dapat di ba ang maramdaman natin, hope? Na, wow! Di ba dapat ganun yung respond natin na, that grace is enough, wow Lord, kahit na nagagawa ko pala yun, palalayain mo ako dun dahil malaya na ako dyan. For example, if there is part of me na greedy ako, that because the grace of God is enough to forgive me and to deliver me, imbis na maging bitter ako, ano ba naman yan, righteousness, holiness, legalism yan. Imbis na maramdaman ko, thank you Lord, I have hope. Na sapat ang biyaya mo para sa akin. Di ba dapat, that's how we receive the truth kapag ganito yung mga bagay na pinag-uusapan natin. So I encourage you, as we talk about hell, death, and sin, this is not to discourage and condemn us. It is God's way to encourage us. Ipaalala sa iyo kung sino ka. And that is our topic. Sin is the sting of death. Ayaw natin maging sin conscious, mga kapatid. Pero, there are two things that work together sa buhay pananampalataya. Number one, mahalaga na meron tayong pag-ibig sa Diyos. The love of God. Pero may isa ding mahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano na minsan napapabayaan natin. And that is the fear of the Lord. Kapag may love of God ka sa puso mo, ang lagi mo iniisip, paano mo mapapasaya ang Diyos? Kapag meron ka namang fear of the Lord, nag-iisip ka ng mga bagay na iniiwasan mo kung ano yung makasasakit sa damdamin ng Panginoon o yung magdudulot sa Kanya para magalit siya. So halimbawa, kaming dalawang mag-asawa, minsan narinig ko sa asawa ko, alam mo dear, hindi, faithful ka nga. Wow. Faithful ha? Sinabi niya, kinumin niya, faithful ka, di mo nga ako niloloko. Kaso, parang hindi naman kita maramdaman kapag nandyan ka. Oh, masakit, no?
Tapos na yon, hindi na ngayon. Dati yon. So you see, mahalaga na napapasaya mo yung mahal mo. Amen? Pero bang palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yan? Because you love Him. You think about the things kung paano siya mapapasaya. Pero, may mga bagay din na nagiging dahilan kung bakit mo siya nasasaktan o nagagalit din ang Panginoon. So, pwede mo siyang napapasaya mo nga siya, pero niloloko mo naman. Pwede ba yon? Yes. You can do it in a relationship. Pwede mo siyang mahalin pag nandyan ka, masaya kayong dalawa, pero niloloko mo naman siya. Pwede ba yon, Pastor? Tanong niyo si Mark. Hindi, faithful yan eh. Pwede yon. Pero pwede rin, sa kabilang banda, hindi mo nga siya sinasaktan, hindi mo naman siya napapasaya. So it's a balance thing. Kaya nga sabi ni John Bevere, may isang kilalang pastor, sabi ng pastor, alam mo, John Bevere, nakulong ako, hindi naman nawala sa akin yung pag-ibig ng Diyos eh. Alam ko, mahal na mahal ako ng Panginoon. Kahit anong gawin ko, mahal ko siya, mahal niya ako. Pero alam mo, nawala sa akin, I lost the fear of the Lord. Nawala na yung takot ko sa Kanya. Hindi ko na siya sinusunod. Nagtuturo ako ng Bible. Ako yung may pinakamalaking congregation sa Bible. Pero, sa kabila ng yun, meron akong adulterer ako. At dahil doon, nawala siya sa pananampalataya niya. So it works. So itong topic na ito, kapatid, it stir ups our fear in the Lord. Mahalaga yan eh. Mahalaga na meron tayong paggalang at pagkatakot sa Panginoon. Mahal mo ba si Lord? Amen. May takot ka ba sa Diyos? Amen. Dapat. It works both sides, both ends. Love God, fear God. Actually, sabi pa nga kung gusto mo maranasan ng Panginoon, ang unang step fear of the Lord. Ang mga taong tumanggap kay Kristo, ang unang ginagamit ni Lord sa kanila, yung takot sa kanila ng tao. Sa ganung paraan, unang nakakilala ang tao. Nasaan na yung dart dito? Nilikpit nyo, sobrang sipag ng tagalinis natin. Pwede pong pakilabas yung dart? Okay, labas lang. 30 minutes. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 16, verse 55 to 58, where, O death, is your victory? Isang araw daw, aasarin na natin yung kamatayan. Death, nasa na yung kamatayan mo? Di na ako namamatay. Nandito na ako sa langit. Kumbaga, ay, di na ako namamatay. At sabi niya rin, death, where is your sting? Kamatayan, nasa na yung kamandag mo? Kamatayan, nasa na yung dahilan bakit mamamatay ako? Wala na. Dahil aalisin na yan ng Panginoon. Okay, listen carefully. Let's honor every word of God here. The sting of death is sin. Sabi dito, ang kamandag daw ng kamatayan ay kasalanan. So in short, mararanasan lang ang kamatayan dahil sa poison, kasalanan. And the power of sin is the law. So yun yung pag-uusapan natin next week, yung law. Bakit ang batas ay naging dahilan kung bakit tayo nagkasala o nagkaroon ng kapangyarihan ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So in short, sin brings death. Yun talaga. Kaya dapat natin pag-usapan kung ano ang kasalanan. So may objective tayo as we talk about yung topic natin ngayong gabi. And I pray for the comfort of the Holy Spirit to every heart. Na sino dito yung gusto ng deep talks? Yung minsan gusto natin yan. Yung heart to heart, walang transparency, basta kinikwento mo kung sino ka. Minsan meron kakakwentuhan na hindi mo ma-enjoy kasi alam mo parang hindi naman totoo to. Parang meron siyang nililihim. Pero pag may nakakwentuhan ka na parang from the deepest part of his heart or her heart, kinikwento niya, nag-e-enjoy ka na parang, wow,
feeling ko talagang totoo ka sa akin. And that is our Lord. Ganyan din siya. Pakibaba. Sorry. So, ang objective natin, mga kapatid, to study the truth that leads to eternal life or eternal death. So, kailangan malaman natin ang mga katotohanan na mga nagdudulot sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at katotohanan kung bakit magkakaroon tayo ng kamatayang walang hanggan. We need to know that. To understand the state of man para makilala mo ang sarili mo. Okay lang yun, makilala ang sarili. To discover who we really are. Because the Bible, okay, salamat Ate Irish. Salamat sa nagpahiram nito. Mamaya, gagamitin natin yan. At ano pa yung objective natin? Bakit tayo nag-aaral, pag-aaralan ng patungkol sa kasalanan? To identify the lie in the midst of truth. Sabi ko nga sa inyo, ang lason, ang rat poison, 95% cornmeal, 5% lason. Pero dahil kahit 5% lang lason pa rin yon. So kailangan natin malaman yung mga kasinungalingan para yung katotohanan meron tayo ay hindi mawalan ng saysay. Sino dito 5 years Christian na? Taas ang kamay. 10 years. 20 years. So, good thing ba na pag-aralan natin ito para hindi masayang yung investment natin? Ako, almost 20 years na akong Christian. Yung iba sa inyo, dekada na talaga. Si Ate Janet, ang the longest worker ng GMC, na-awardan yan, na pinakamatagal na taga-awit ng Panginoon. So, magandang pag-usapan to, Ate Janet, para hindi masayang yung 40 years. Tama? Amen. So, hindi to dapat na mabitter tayo, magalit, or maging negative. God's truth is truth. And the truth is Jesus Christ. To victoriously overcome sin. Para malaman natin, paano ba natin matatalo tong sin na ito? Sabi nga sa Revelation, ang magtatagumpay ay tatawagin mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, may laban talaga. At kailangan mapagtagumpayan natin ang bawat kasalanan na meron tayo. At it is meant to overcome. Ito naman maganda. Sino dito ang tumaya kay General Torre? Panalo! Sure win kasi yung kalaban nasaan? Nasaan? Singapore. So, ibig sabihin, in short, panalo. Tama? Hindi ako nangaasar ng DDS or what, Wala ako doon. Hindi yun yung inaano ko. Sinasabi ko dito yung istorya. Alam mo, na Sunday, sino mananalo? Si Torre! Pero sabi sa Revelation, ang mga tao daw, mga anak ng Diyos, ay mananalo sa huli. Amen? Pwede pa natin palakbakan ng Diyos sa bagay na yan. Mananalo ka sa huli. Kailangan mo lang malaman paano. You need to know it. And to be deeper in the Lord through the lens of sin of death. Ang kamatayan, kasalanan, kahit anong mga bagay sa Bible, it all tells you about the Lord, kung sino ang Panginoon sa buhay mo. So, ang kasalanan po, in Greek word, it is called hamartia, at sa Greek word, it is called kata. Pag sinabing hamartia, ito ay sinabing missing the target. Ibig sabihin, meron kang target, pero hindi mo nasa pool. So, kaya meron tayo neto ngayon. Okay? Nakikita ba sa online? Ayokong pawak sa tao, mamaya tamaan ko yung tao eh. So, okay. Saan ko ba pwede ilagay ito? Para makita ninyo. Wala kasi sabitan eh. No? Hawakan na lang ni Edsem. Hindi, joke lang. O sige, ganito na lang. Gigitna ko na lang to. Pwede pa kigitna po yung TV. Okay na. So, sa mga kapatid namin nasa online, so we have here a dart. At anong tawag dito? Pin. So, meron akong 3 pin. At ang sabi sa Bible, ang sin daw or hamartia or kata, it is missing the target. Ang target ko ay ang bullseye.
Okay, ready na kayo? I have 3 chances to hit the target. Nakikita ba sa online? Kita? Nakikita? Okay. So, magsana yung TV. Ang layo. Fuck. Sira yung TV. Okay, okay. Ay, layo ka, nak. Baka tumalsik sa iyo eh. Okay. Hindi. Isa pa. Oy! Almost there. Almost there. Okay. Sakto yung pulis. Hindi po kami susugal, sir. So mga kapatid, this is the visual na papakita ng missing the target or sin. Ang target ko, tamaan yung bullseye. And I have 3 chances to do it, but I failed 3 times. At sa Bible, ito yung sinasabi na, si Eva at Adan, they have a goal, purpose, and a target, but they miss it. They fail God. At ang tao nilikha to cultivate the creation, to glorify God, to submit and obey the Lord. But mankind failed the Lord. Lahat tayo ay nag-miss ng target. So mga kapatid, ganito po tayo. Pastor, medyo malapit naman yung ano mo ah. Almost gitna, pwede na yan. Hindi po pwede. Kailangan bullseye lang. At kailangan all the chances given to you, kapag isa lang ang tinamaan ng bullseye pero dalawa sumablay, still, it's a sin. Kailangan lahat ng pin ay bullseye. And we all fail the Lord. We all miss the target. You and me. Sa totoo lang, mga kapatid, sa ginawa ko kanina, kay Edsem to, siguro kung si Edsem gumawa nito, mas kaya niyang i-bullseye yan. Pero alam mo, kapatid, in reality, we don't have a reason to fail. Ayun yung totoo. Si Eva at Adan, o tayo, as a representative, tayong lahat, because of that situation, perfect yun, walang dahilan para hindi nila ma-miss yung bullseye. Kumbaga, parang ganito yung ginawa. Pwede bang pakihawak din? Huwag kang mag-alala, hindi kita hagisan.